Miss Aya, tawagin niyo na lang ako sa pangalang Ana. Simula nang mamatay ang mga magulang namin ni Ate Rita, ay dalawa na lamang kaming nabubuhay. Namatay ang mga magulang namin dahil sa isang aksidente. Kaya kami na lang dalawa ang magkasangga sa hamon ng buhay. Si Ate Rita na din ang tumayong ama't ina sa akin. Ate, gising! Yugyug ko kay Ate Rita. Oh, bakit? Ang aga-aga. Pagmamaktol na tanong niya. Ate, kasi gutom na ako eh. Nakanguso kong tugon. Ay, ano ba yan? Pagkain na naman ang nasa isip mo. Nakangiti nitong sabi sa akin. Dahil sa pangungulit ko sa kanya, ay wala na nga siyang nagawa kundi gumising. Sabay kaming bumaba para magluto ng makakain namin. O ayan, luto ng adobong manok na ulam natin ngayong umaga. Masayang wika ni Ate Rita. Yay! Ang sarap ng ulam natin ah. Mukhang mabubusog na naman ako neto. Masaya kong sabi, sabay kuha ng kanin at ulam. Oo, teka. Para ka namang mawawalan yan. Saad ni ate. Pero hindi ko na siya pinakinggan. Bagkus ay nagpatuloy ako sa pagkain na para bang hindi kumain ng ilang linggo. Lumipas ang ilang buwan at taon ay nang mag 4th year high school na ako, doon nangyari ang isang kaganapang magpapabago sa takbo ng buhay namin ng kapatid ko. Isang gabi. Ana, may pupuntahan muna ako ah. Paalam sa akin ni Ate Rita. Saan ate? Pwede bang sumama? Tanong ko sa kanya. Sa bahay lang ng kaibigan ko. Huwag ka nang sumama. Sagot niya. We, kaibigan daw ah. Baka boyfriend mo naman ate. Yee. Ate, meron na ba akong magiging pamangkin? Pangungulit at natatawa kong sabi. Uy, tumigil ka nga. Tigil-tigilan mo nga ako. Anong boyfriend at pamangkin ang sinasabi mo? Hindi yun lalaki ah, kundi babae. Nagyaya lang na mag-inuman. Magsisinungaling ka pa eh. Halata naman na hindi totoong sinasabi mo. Pang-aasar ko pa. Tumigil ka na nga dyan, Ana. Kung ayaw mong batukan kita. Naiinis niyang wika. Oo na po, titigil na po. Anikot na sapo na lang ang aking bibig. O siya, sige na, aalis na ako. Babalik din ako mamayang 10:00 ng gabi. Mag-iingat ka dito ha. Opo, ikaw din ha. Matapos nga nitong makapagpaalam, ay tuluyan nang umalis si Ate Rita. Habang ako naman, ay busy na sa pag-i-scroll ng aking Facebook. Nang mapagod na ay napagpasyahan ko ng matulog. Tiningnan ko muna saglit ang aking cellphone para alamin kung anong oras na. Nagtaka naman ako kasi mag-aalauna na ng gabi. Ngunit wala pa rin ang kapatid ko. Kaya naman naisip ko na lang na baka natulog na ito sa bahay ng kaibigan niya. Naging matiwasay naman ang tulog ko ng gabing iyon. Nagising ako dahil sa sikat ng araw na tumatama sa aking muka. Kaya agad akong bumaba sa kusina para tingnan kung dumating na si Ate Rita. Pero wala akong nakita ni bakas nito. Bakit kaya wala pa rin si ate?
7 na ng umaga. Sabi ko sa aking isipan. Pasado 8:00 na ng umaga nang umuwi si Ate Rita. Doon pa lang din napawi ang pag-aalalang nararamdaman ko. Oh, ate, bakit ngayon ka lang? Sobra ka nag-alala sa'yo ah. Salubong at tanong ko sa kapatid ko. Pasensya ka na kung pinag-alala kita. Sabi nito sa malamig na boses. Sabay dali-daling umakyat na patungo sa kanyang silid na ipinagtaka ko naman. Anong nangyari dun? Parang nakakain ng ewan ah. Tanong ko sa aking sarili. Sinundan ko ito sa kanyang kwarto at sinilip. Nakita ko itong nakahiga sa kanyang kama at tila ba tulog na. Baka pagod lang siguro siya. Ano ba yan? Kakain na nga lang ako mag-isa. Sambit ko sa aking isipan dahil hinantay ko pa naman siya para sabay kaming kumain. Kinatanghalian ay naisipan kong ipagluto ng paborito niyang pagkain, si Ate Rita. Nang matapos na nga ay pinuntahan ko siya sa kanyang silid. Ginising ko na siya at inaya na magtatanghalian na kami. Ate, gising! Yugyug ko sa kanya. Tanging pag-ungot lang naman ang itinugon nito. Ate, halika na. Kain na tayo ng tanghalian. Baka malipasan ka pa eh. Pangungulit ko sa kanya. Sige. Tanging sagot niya lamang na wala pa rin sa wisyo. Dahil doon ay inayos ko na lang ang lamesa at umupo na lang para kumain. Ilang sandali lang din ay dumating na ang kapatid ko at naupo na sa upuang nasa harapan ko. Habang nagsasandok ako, ay napansin ko na panay ang singhot ni ate sa aming ulam. Ate, may problema ba? Hindi mo ba gusto yung ulam natin? Tanong ko. Wala naman. Malamig na tugon niya. Nang magsimula na kaming kumain, ay bigla na lang nagalit si ate. Ana, anong nilagay mo dito? Bakit ganito na lang ang lasa? Galit na tanong nito. Nilagyan ko lang yan ng maraming bawang ate. Mas mabango kasi kung maraming bawang. Tsaka ikaw din naman eh. Tuwing nagluluto ka nilalagyan mo diba ng maraming bawang? At luya? Lalo na kung ganitong adobo ang lulutuin mo. At tsaka, bakit ka ba nagagalit sa akin? Iniluto ko lang naman ang paborito mong ulam. Mahabang tugon ko dahil sa pagkabigla ko sa inastan niya. Dahil sa mga sinabi kong iyon, ay tila ba biglang natauhan ang nakatatanda kong kapatid at dagli itong kumalma. Pasensya ka na, Ana. Nabigla lang ako. Sige, kumain na tayo. Sambit niya. Tumango na lamang ako at kumain. Maya-maya lang ay nakita kong tumayo na si ate. Ate, saan ka pupunta? Nag-aalang ang tanong ko. Busog na ako. Maikling tugon niya. Busog ka na? Agad? Kasi simula pa lang natin kumain ah. Tanong ko ulit. Pero hindi niya na pinansin ang sinabi ko at nagmadali na siyang umalis. Lumipas ang mga araw ay may kakaibang napapansin ako kay Ate Rita. Lagi na itong lumalabas sa gabi at pag-uwi niya ay may dala-dala ng karne o di kaya'y laman loob ng hayop. Kapag tinatanong ko siya
Kung saan galing ang mga iyon, ay ang sabi lamang nito na ibinigay sa kanya. At kung minsan, ay nagagalit din siya sa akin nang wala man lang dahilan. Minsan din ay malambing siya, kaya naman naguguluhan na ako sa biglang pagbabago ng ugali ni ate. At ang mas lalong ipinagtaka ko pa, ay ayaw na nitong sumabay sa pagkain ko na hindi naman niya ginagawa noon. Sa tuwing inaaya ko itong kumain na kami, ay parati niya akong tinatanggihan. Isang hating gabi noon, nagising ako para umihi, kaya naisipan ko na ding daanan ang silid tulugan ng nakatatanda kong kapatid. Nang nasa tapat na nga ako ng pintuan ng silid niya, ay nagtaka ako sa kadahilanang wala roon si ate. Ilang sandali pa, nang biglang may narinig akong kalabog banda sa aming kusina. Kahit natatakot, ay linakasan ko ang aking loob para tingnan kung may nakapasok sa amin na magnanakaw. Habang papalapit ako sa kusina, ay mahigpit naman ang pagkakahawak ko sa kahoy na 2x2. Nang makarating na ako ay may naaninag akong figura ng tao na para bang may kinakain na kung ano. At nang lalapitan ko na sana ito, ay bigla itong lumingon sa gawi ko. Ganun na lamang ang takot ko nang makita ko ang itsura nitong sobrang nakakapangilabot. Kasunod nun ay ang mabilis nitong pagsugod sa akin. At hindi ko na nga alam ang mga iba pang sumunod na nangyari. Nagising na lamang ako nang may tumatapik sa pisngi ko. Pagkadilat ko ay agaran akong napasigaw ng aswang. Anong aswang? Rinig kong tanong ng boses ni Ate Rita. May nakita akong aswang sa kusina kagabi, ate. Anong pinagsasasabi mong aswang? Para kang baliw. Ate, totoong sinasabi ko. May nakita nga akong aswang kagabi. Ana, walang aswang, okay? Hindi totoong mga aswang na yan. Pag-aalo nito sa akin, sabay hagod sa likod ko. Teka, ano nga palang nangyari? Tanong ko. Nakita kita sa kusina na nakahandusay at wala ng malay. Seryosong tugon nito. Ganun ba? Sagot ko kahit na naguguluhan pa rin. Matapos ang gabing iyon, habang lumilipas ang mga araw, ay mas dumarami pa ang napapansin kong kakaiba kay Ate Rita. Kagaya na lang noong mga nagdaan, ayaw na nito sa bawang at asin. Kaya naman labis-labis talaga ang pagtataka ko. Dahil kung iisipin mo, napakatabang na ng mga pagkaing kinakain niya. Sa kabilang banda, isang gabi, kabilugan ng buwan, may isang lalaki na lasing ang naglalakad sa isang kalye na walang katao-tao. Tanging liwanag lamang ng buwan ang nagsisilbing ilaw sa madilim na daan. Pakanta-kanta pa ang lalaki na hindi alintana ang nakaambang panganib sa kanyang buhay. Nang nakatapat na ang lalaki sa isang abandonadong bahay, ay doon na siya dinambahan ng isang nilalang na may nakakatakot na itsura at may mahahabang kuko. Kahit anong sigaw at paghingi ng tulong ng lalaki, ay wala nang makakaligtas pa sa kanya sa tiyak na kamatayan. Kinabukasan ay naging bali-balita ang pangyayaring iyon. Ang mga pulis ay hindi matukoy kung sino ang may kagagawan
sa ganong krimen. Wakwak ang tiyan, wala na ang mga lamang loob. Tuyo din ang balat, na para bang sinipsip ang dugo ng biktima. Kaya walang ideya ang mga pulis kung sino ang may gawa nun. Ate, nabalitaan mo bang nangyari sa isa nating kabarangay? Tanong ko sa kapatid ko. Hindi, bakit? Balik tanong ni Ate Rita. May natagpuan daw na bangkay sa isang abandonadong bahay. Wala ng buhay at wakwak ng tiyan. Nawawala rin ang laman loob. Tuyong-tuyo na din daw ang bangkay na para bang wala ng dugo. Nahihintakutang kwento ko sa kanya. Ganun ba? Hindi ko alam ang tungkol doon. Tipid na sagot ng kapatid ko. Sa palagay ko, ate, aswang ang may gawa nun. Dagdag ko pa. O ayan ka na naman. Kung ano-ano na naman ang pinagsasasabi mo. Hindi nga totoong mga aswang, di ba? Painis na wika ni Ate Rita. Kung hindi aswang ang may gawa nun, sino namang baliw ang gagawa ng ganong krimen? Pangungulit na tanong ko pa. Malay natin. Sa panahon ngayon, nagkalat na ang mga sindikato na nangunguha ng mga laman loob para ibenta. Seryosong wika pa rin ito. Sa bagay, may punto ka dyan, ate. Pagsang-ayon ko sa kanya. Pero sa isipan ko, hindi ako kumbinsido sa sinabi ni ate. Malakas talaga ang kutob ko na hindi sindikato ang may gawa nun. Hoy Ana, bakit tulala ka na naman? Tanong ni ate nang mapansing. Tumahimik ako at malayo ang tingin. Wala ate, may naisip lang ako. Matapos ang usapan naming iyon, noong magtatanghali na, ay naisipan kong pumunta na sa grocery para bumili ng pagkain namin. Ubos na kasi ang mga stocks namin. Pagkatapos kong mamili, ay napagpasyahan kong umuwi na kaagad. Habang naghihintay ako ng masasakyan, ay may isang matanda ang lumapit sa akin. Ineng, mag-iingat ka palagi dahil nagsimula ng maghasik ng lagim ang bagong yanggaw na aswang at nasa tabi mo lang siya. Sambit ng matanda. Ano po bang sinasabi ninyo? Hindi ko po kayo maintindihan. Naguguluhang tanong ko. Angka. Hindi na naituloy ng matanda ang kanyang sasabihin. Nang biglang dumating si Ate Rita. Kitang-kita kong nanglilisik ang mga mata nito na nakatingin sa matanda. Ate, bakit nandito ka? Tanong ko kay ate. Ang tagal mo kasi, kaya napagpasyahan kong puntahan ka na. Tugon nito. Lola, ano ulit yung sasabihin mo sana? Baling at tanong ko sa matanda. Wala. Sige na, aalis na ako. Mag-iingat ka palagi. Sabi ng matanda, sabay talikod. Sino yun, Ana? Tanong ni Ate Rita. Hindi ko kilala, ate. Sagot ko. Halika na, umuwi na tayo. Pag-aaya nito. Pagsapit ng gabi, hindi ako makatulog. Kahit anong gawin ko ay hindi maalis-alis sa isipan ko ang sinabi ng matandang babae. Kainis naman, hindi maalis sa isipan ko sinabi ng matandang yun.
Anong ibig niyang sabihin? Mag-iingat ako? Sa bagong yanggaw na aswang? Dahil nasa tabi ko lang daw ito? Sino ba kasing aswang na yun? Tanong ko sa aking sarili habang palakad-lakad sa aking kwarto at halos mapudpud na ang aking kuko sa kakakagat. Nasa ganun akong sitwasyon nang biglang may kumalabog sa silid ni Ate Rita. Kaya dali-dali ko itong pinuntahan. Nakita kong hindi sarado ang pintuan. Kaya naman sumilip-silip ako. At gano'n na lamang ang aking pagkasindak nang makita ko si Ate Rita na nakahubad. Wala itong saplot sa buong katawan niya. Buhaghag ang buhok na nanlilisik ang mga mata at may dugo sa kanyang bibig. Pati dibdib ay meron din. At ang kanyang kamay ay may dugo rin. Dahil sa aking nasaksihan, ay agad akong bumalik sa aking silid at isinarado ito ng mabuti. Pilit kong iniisip na panaginip lang ang lahat. At kinabukasan, kung magigising man ako, ay babalik na sa normal. Subalit kinaumagahan, habang nanonood ako ng balita, ay may ibinalita na namang may natagpo ang bangkay sa isang masukal na daan sa aming bayan. Gaya ng dating biktima, ay wakwak din ang tiyan nito at wala ng lamang loob. Tuyong-tuyo din ang katawan na animoy na ubusan na ng dugo. Dahil sa balita at sa nasaksihan ko noong nagdaang gabi, ay doon na buo sa aking isipan na baka may kinalaman talaga si Ate Rita sa mga nagaganap na patayan sa aming bayan. Dahil sa mga pangyayaring iyon, kaya napagdesisyonan ko na manmanan si Ate Rita paggabi. Pinatay ko na ang TV at pumunta ako sa kusina para magluto ng aming agahan. Nang buksan ko ang ref, ay nagulat ako sa aking nakita dahil may lamang loob at dugo ang nakalagay sa freezer ng aming ref. Saglit akong natigilan at napatitig sa mga nakalagay roon. Naramdaman ko rin ang biglang pagtahip ng aking dibdib. Saan kaya galing ito? Wala naman akong biniling ganito Tanong ko sa aking isipan. Habang nakatingin ako sa mga iyon, ay siya namang pagbaba ni Ate Rita. Ate, may binili ka bang laman loob ng baboy? Tanong ko. Bakit? Kasi may nakita ko sa ref. Oo, meron. Malamig na sagot ni ate. Kailan pa ate? Kahapon lang. Bakit, may problema ba? Wala naman. Ani ko. Pero sa aking isipan, hindi ako naniniwala dahil hindi naman lumabas si Ate Rita ng bahay. Isa pa, ako ang nagluto ng pagkain namin noong nagdaang gabi. Kaya alam ko kung ano ang laman ng ref namin. Kaya naman, alam kong nagsisinungaling ang kapatid ko. Gusto mo ako na lang magluto ate? Mas maganda kung dinuguan. Namimiss ko na kasing kumain nun. Suhestyon ko. Sige, maikling tugon niya. Doon ko nga naisipan na gawin ang unang hakbang para kumpirmahin kung totoo nga ba ang hinala ko. Habang nagluluto ako, ay nilagyan ko ng mga pampalasa ang dinuguan. Pagkatapos ay tinawag ko na si Ate Rita para kumain. Subalit hindi pa nakakalapit si ate sa hapagkainan, ay katakatakang galit na ito sa akin. Nilagyan mo ba ng mga pampalasa ang ulam? Sigaw ni Ate Rita sa akin habang nanlilisik ang mga mata. Oo ate, teka,
Bakit ka ba nagagalit at naninigaw? Iyan naman ang gusto mong luto, hindi ba? Di ba ang sabi ko sa'yo, huwag kang maglalagay ng mga pampalasa, lalong-lalo ng bawang. Kung ikaw lang ang mag-uulam, pwede mong lagyan ng kung ano-ano ang pagkain mo. Naiintindihan mo ba? Galit na singhal nito. Ano bang nangyayari sa'yo, ate? Simula nang dumating ka galing sa pagyaya ng kaibigan mo, ay ganyan ka na. Ang dating gustong-gusto mong pagkain, ngayon hindi na. Kung dati hindi mo ako pinagtataasan ng boses, ngayon halos murahin mo na ako. Sagot ko sa kapatid ko. Kapag inulit mo pa yan, baka kalimutan ko na kapatid kita. Naiintindihan mo ba, Ana? Galit na wika nito, sabay hagis ng isang mangkok ng dinuguan sa sahig. Padabog din itong naglakad papalayo at naiwan akong tumatangis at naguguluhan sa mesa. Matapos ang tagpong iyon, ay napagtanto kong tama nga ang hinala ko. Ngayon alam ko na hindi na gaya ng dati si ate. Pero ganun pa man, meron pang isang bagay ang kailangan kong kumpirmahin. Nang gabing iyon din, pinaghandaan ko talagang hindi ako makatulog. Hinintay ko kung magkakaroon ba ulit ng ingay sa silid ng kapatid ko. Pasado 12:00 na ng hating gabi nang may narinig ulit akong kalabog sa kwarto ni ate. Kaya wala na akong sinayang na sandali at agad akong pumunta doon. Dahil sarado ang pinto, ay dahan-dahan kong pinihit ang seradora. Nang bumukas na ito, ay tumambad sa akin si ate na iba na ang itsura. Hawak ang isang sariwang puso at kinakain ito. Takot at halo-halong emosyon ang aking naramdaman ng mga oras na iyon. Ate, halos nauutal kong sabi. Agad namang napalingon si ate sa gawi ko. Gulat na gulat siya nang makita niya ako. Unti-unti namang bumalik ito sa kanyang dating itsura. Anong ginagawa mo dito? Nauutal na tanong ni ate sa akin. Anong ibig sabihin nito? Ana, magpapaliwanag ako. Ano pang kailangan mong ipaliwanag? Ngayong huling-huli na kita. Tanong at sigaw ko. Pakiusap, Ana. Pakinggan mo muna ako. Umiiyak nang sabi ni ate. Simula pa nung dumating ka galing sa kung saang lupalop ka dinala ng sinasabi mong kaibigan, ay may mga kakaiba na akong napapansin sa'yo. Pero hindi ko yun binigyan ng pansin dahil kapatid kita. Hindi ko na tinapos pa ang aking sasabihin at tuluyan na akong tumakbo patungo sa loob ng silid ko. Ana, pakiusap. Hayaan mo ako na magpaliwanag. Rinig kong pakiusap ni ate. Alam mo, ate, iniisip ko, sana hindi totoo ang nakita ko. Sana'y panaginip ang lahat ng to. Pero, paano magiging panaginip ito kung ang mga mata ko mismo ang nakasaksi sa ginagawa mo? Lumuluhang sabi ko. Ana, patawarin mo ko. Mag-usap tayo. Patawarin? Bakit? Kung hindi ko pa ba malalaman ang lahat, ay may bala ka bang sabihin sa akin ang totoo, ha? Oo nga pala. Bakit mo nga naman sasabihin sa akin? Baka balak mo kung gawing pagkain mo. Wika ako. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan, Ana. Lumabas ka na sa kwarto ko. Galit na wika ako. Ana, pakiusap.
Lumabas ka na! Kung ayaw mong buhusan kita ng asin! Sigaw ko sa kanya. Wala na ngang ibang nagawa si ate kundi ang lumabas ng silid ko. Habang ako naman ay hindi pa rin makapaniwala na ang lahat ng aking hinala ay totoo pala. Totoo na ang aking kapatid ay isa ng aswang. Bakit nangyari to sa amin? Bakit? Sigaw ko habang umiiyak at pinagbabato ang lahat ng gamit ng aking silid. Labis-labis talaga ang emosyong nararamdaman ko ng mga oras na iyon. Kinabukasan, hinanap ko ang matanda na nakausap ko noong pumunta ako sa grocery at natagpuan ko naman ito. Nakaupo ito sa gilid na halatang may hinihintay. Mabuti naman ineng at nakita ulit kita. Salubong nito sa akin. Sabihin niyo po sa akin ng totoo. Agarang tanong ko. Ineng, alam ko na alam mo na ang nangyayari sa iyong kapatid. Paano po ninyo nalaman? Noong napadaan ako sa bahay ninyo at nakita ko siya sa labas, doon pala ay alam ko na. Bakit po siya nagkaganon? Hindi po siya dating ganon at wala po sa lahi namin ng mga aswang. Naguguluhang tanong ko. Ineng, niyang gawang kapatid mo. Teka, sino po pala kayo? Ako si Filomena. Isa akong albularya. Albularya? Kung ganun, Lola, magagamot mo po si ate? Ikinalulungkot ko, Ineng. Pero hindi na magagamot ang kapatid mo. Dahil may kalakihan na ang sisiw na naipunla sa kanya. Isa pa'y, tiyak kong nakakain na siya ng karne ng tao. Wala na po bang ibang paraan? Meron pang isang paraan. Kailangan mo siyang kumbinsihin na huwag siyang kakain ng hilaw na karne at huwag din siyang iinom ng dugo. Lola Filomena, maaari mo ba akong tulungan? Anong tulong ang may paglilingkod ko sa'yo? Tulungan po ninyo akong kumbinsihin siya. Natatakot po ako sa kanya. Sige, kung iyan ang nais mo, pupunta ako bukas doon. Tatagan mo lang ang iyong loob at malalampasan niyo rin ang sigalot na ito. Maraming salamat po, Lola. Sige, Ineng. Ngunit kailangan mo pa rin magdoble ingat. Dahil tuso ang mga aswang, lalo na ang bagong yanggaw. Tumango na lang ako at umuwi na. Nang makababa na ako sa tricycle na aking sinakyan, ay magkahalong kaba at takot ang aking nararamdaman. Lalo na noong nasa tapat na ako ng pintuan ng aming bahay. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Tumambad sa akin ang katahimikan ng buong bahay. Nangangatog ang aking binti sa takot, pero pinilit ko pa rin pumasok sa loob. Dahil wala din naman akong ibang mapupuntahan. Halos patakbo akong pumunta sa aking silid at doon ay nagkulong. Hindi na rin ako kumain buong araw dahil sa natatakot akong baka magkasalubong kami ng kapatid ko. Maya-maya pa ay may kumatok sa pinto ng kwarto ko at halos panawan ako ng ulirat dahil sa gulat at takot. Ana, pwede ba kitang makausap? Rinig kong tanong ni Ate Rita. Nang tingnan ko kung anong oras na, ay malapit na palang mag-alas 6 ng gabi. Muli ay nakaramdam na naman ako ng kaba.
Bukas na lang. Bukas na tayo mag-usap, ate. Natatakot kong tugon. Sige, kung yan ang gusto mo. Sambit niya. At narinig ko na ang mga yabag ng paa niyang papalayo sa pintuan. Nang sumapit na ang gabi, mas lalo pang nadadagdagan ang takot na nararamdaman ko. Kaya naman nilagyan ko ng harang ang pintuan ng aking silid. Kahit na natatakot ako, ay pilit ko pa rin pinapakalma ang sarili ko. Habang nakahiga, ay bigla akong napatayo na may kumalabog na naman sa loob ng silid ni ate. Halos maiyak na ako sa takot sa mga sandaling iyon. Nagsisisi tuloy ako kung bakit pa ako umuwi. Gayong alam ko naman ang mga nangyayari. Ganun pa man ay nanalangin na lang ako sa Diyos na wag niya akong pabayaan. Hanggang sa nag-umaga na, doon lamang nabawasan ang takot na nararamdaman ko. Pasado 7:00 na ng umaga nang may kumatok sa bungad na pinto ng aming bahay. Tao po! Tawag ng nasa labas. Agad ko namang nabosesan kung sino iyon. Kaya dali-dali akong lumabas ng kwarto at patakbo kong binuksan ang pinto. Tuluyan nang nawala ang takot na nararamdaman ko nang makita ko ang hinihintay ko. Magandang umaga, Ineng. Bati sa akin ni Lola. Magandang umaga rin po, Lola Filomena. Tuloy po kayo. Wika ko. Salamat. Upo po muna kayo. Ano pong gusto ninyong inumin? Nako, huwag ka nang mag-abala. Wala, Ineng. Nasaan ba ang ate mo? Nasa kwarto niya po. Tara, puntahan natin. Gusto ko siyang makita. Wika ni Lola Filomena. At pinuntahan na nga namin ang kwarto ni Ate Rita. Ate, nandyan ka ba? Katok at tanong ko. Oo. Pwede bang pumasok? Sige. Nang buksan ko ang pinto, ay nakita kong nakaupo si ate sa kama niya. Bakit kasama mo ang matandang yan? Galit na tanong nito at nanlilisik ang mga mata na nakatingin sa matandang albularya. Nakita kong bahagya pang humaba ang mga kuko niya. Kaya naman natakot ako at nagtago sa likod ni Lola Filomena. Rita, nandito ako para samahan si Ana. Nakausapin ka dahil natatakot siya sa'yo. Sambit ni Lola Filomena. Kilala kita. Isa kang albularya. At alam ko na kaya ka nandito. Para patayin ako. Bulyaw ni ate sa matanda. Nagkakamali ka. Nagpunta ako rito para tulungan kang kontrolin ang pagiging aswang mo. Huwag mo kong linlangin, tanda. Galit na wika ni ate at susugurin na sana niya ang matanda. Doon nga ay nagsalita na ako. Huwag. Nagsasabi siya ng totoo, ate. Tutulungan ka niya. Wika ko. Wala akong balak saktan ka. Maganda ang hangarin ko sa'yo. At yun ay tulungan ka. Hindi ka ba nag-aalala na baka dumating sa punto na pati ang kapatid mo ay masaktan mo na kapag ikaw ay naging aswang? Wika ni Lola. Dahil sa sinabi ni Lola Filomena, ay naging kalmado na ulit si Ate Rita. Na kanina lang ay nakakatakot na ang itsura. Saglit itong natahimik at muling naupo sa higaan niya.
Hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Kung pati si Ana ay masasaktan ko. Lumuluhang sabi ni Ate Rita. Kaya nga nandito ako. Kung ganon, alisin na ninyo ang demonyong naninirahan sa katawan ko. Hindi ka na pwedeng magamot pa. Dahil may kalakihan na ang sisiyo na naipunla sa'yo. Ilang beses ka na ding nakakain ng tao. Pasensya ka na, Iha. Ano? Pinaglololoko mo ba ako? Ang sabi mo kanina, tutulungan mo ko. Tapos ngayon sasabihin ninyo na hindi ako pwedeng magamot? Sigaw ni ate. Ate, huminahon ka muna. Pakinggan mo muna si Lola. Please lang kung gusto mo pang mabuhay ng normal. Ako ate, gusto ko pang mabuhay dahil marami akong pangarap sa buhay na kailangan kong abutin. Isa pa, ayoko na balang araw ay kamuhian ako ng mga tao at sasabihing angkan tayo ng mga aswang. Pero kung hindi na kapatid ang turing mo sa akin, sige, hindi ka na namin tutulungan. Pero ito ang tatandaan mo, wala akong kapatid na aswang at kalimutan mo na rin na may kapatid ka. Galit na sabi ko sa kanya, sabay talikod na. Dahil sa sinabi ni Ana, ay parang binuhusan ng malamig na yelo ang katawan ni Rita. Mahal na mahal niya ang kapatid niya at ayaw nitong mawala. Mas mabuti pang mamatay na siya kung itatakwil siya ng kanyang pinakamamahal na kapatid. Patawad, Ana. Hindi ko sinasadya na saktan ka. Mahal kita at ayokong mawala ka. Dahil ikaw na lang ang tanging pamilyang meron ako. Mahinahong wika ni ate. Kung gusto mong mapatawad kita, ayusin mo ang buhay mo. Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako palagi sa tabi mo. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Sabi ko sa kanya. Sige, payag na ako. Kung ano man ang gusto ninyo. Saad ni Ate Rita. Mabuti naman kung ganon. Sisimulan na natin mamayang gabi ang pagsasanay sa'yo. Wika ni Lola Filomena. Anong kailangan nating gawin para hindi makalabas si ate kung magiging aswang siya, Lola? Tanong ko. Kailangan natin siyang ikadena. At isa nga pala, bumili ka ng karne ng baboy sa palengke. Bumili ka rin ng dugo. Iyon ang magsisilbing pagkain niya kapag kumalam na ang sikmura niya. Utos ni Lola Filomena. Sige po, sagot ko. Kinagabihan ay nakahanda na ang lahat. Ate, kailangan ka naming ikadena para hindi ka makalabas. Malungkot kong sabi sa kapatid ko. Sige, kung yan ang makakabuti. Sagot niya. Ate, patawad kung kailangan namin gawin to sa'yo. Naiiyak na sabi ko. Ana, wala kang dapat ihingi ng tawad. Ako dapat ang humingi ng tawad sa'yo. Mangyak-ngyak na sambit niya. Pagkatapos kong ikadena si ate, ay nilagyan naman ni Lola Filomena ng orasyon ng kadena para hindi iyon madaling maputol. Niyakap ko muna si Ate Rita bago lumabas ng kanyang silid. Ana, ihanda mo ang mga karne para gagamitin mamaya. Utos ni Lola. Agad ko naman itong sinunod. Pagkatapos ay pumasok na kami sa silid ng nakatatanda kong kapatid. Doon na nga kami nanatili para makahanda kung ano man ang mga susunod na mangyayari.
Nang malapit ng mag-12 ng hating gabi, ay nagsimula ng naging agresibo si Ate Rita. Kaya naman, ginising na ako ni Lola Filomena. Ana, gising na. Yugyug nito sa balikat ko. Hindi ko na naituloy ang aking sasabihin nang marinig ko ang kalampag ng kadena. Kaya agaran akong tumingin sa gawin ni ate. Laking gulat ko dahil naglalaway na ito. Ang kanyang mga mata pa ay nanlilisik na titig sa akin. Nang sumapit ang 12:00, ay doon na tuluyang nagbago ang anyo ng kapatid ko. Naging nakakatakot na nilalang ito. Ana, akin na ang karne, iha. Utos ni Lola Filomena. Agad ko namang iniabot ang hinihingi niya. Dahan-dahang inilapag ni Lola Filomena ang karne ng baboy sa paanan ni ate. Para naman itong asong gutom na handang sakmalin ang pagkain na nasa harapan niya. Ngunit dahil sa nakakadena ang kapatid ko, ay hindi niya kayang lantakan ang karneng nasa harapan niya. Dahil doon ay mas naging agresibo pa si Ate Rita at halatang galit na. Kaya naman nag-orasyon si Lola Filomena para sa aming proteksyon. Rita, huwag kang magpapatalo sa nilalang na nasa katawan mo. Labanan mo yan. Wika ni Lola Filomena. Ate, lumaban ka. Nandito lang ako. Mangyak-ngiyak kong sabi. Hindi namin iniwan si ate hanggang hindi ito bumabalik sa dati niyang anyo. 2:00 na ng madaling araw nang tumigil si ate sa pagwawala niya at unti-unti itong bumalik sa dating pagkatao. Dinaig niya pa ang lantang gulay. Hinang-hina ang katawan niya. Agad ko naman siyang inalalayan para makahiga ng maayos. Inalis na din namin ni Lola Filomena ang kadena sa kanyang paa. Pagkatapos ay nilagyan ni Lola ng gamot ang sugat ni ate dahil sa pagkakakadena. Hindi na kami natulog pa. Binantayan na lamang namin ang kapatid ko hanggang sa mag-umaga. Lola, dito po muna kayo. Magluluto lang ako ng agahan natin. Wika ako. Sige, iha. Lumabas na nga ako ng kwarto at nagtungo na sa kusina para magluto. Sakto namang pagkabalik ko ay may malay na si ate. Inaya ko na nga silang mag-agahan na kami. Pilitin mong kumain, iha, ng mga dati mong kinakain para unti-unti kang masanay. Wika ni Lola Filomena sa nakatatanda kong kapatid. Wala namang nagawa si ate kundi sundin ang sinabi ng matanda. Isinubo niya nga ang adobong manok na niluto ko. Ngunit agad din naman niyang isinuka iyon. Aniya pa'y parang sinusunog ang kanyang kalamnan. Eto na lang ate, gulay. Hindi ko nilagyan ng bawang at asin yan at walang pampalasa yan. Suhestyon ko sa kapatid ko. Sabay lagay ng gulay sa kanyang pinggan. Tanging pagtangulang naman ang naging tugon ni ate. Kahit nahihirapan, ay pinipilit niya pa rin kumain. Pagkatapos naming kumain, ay nagpaalam na si Lola Filomena. Mga iha, aalis muna ako. Saan po kayo pupunta, Lola? Tanong ko. Uuwi muna ako. Pwede po bang huwag niyo muna kaming iwan? Natatakot kong sabi. Iha, may kukunin lang ako sa bahay. Malayo po ba ang bahay ninyo dito? Tanong naman ni ate. Hindi naman.
Malapit-lapit lang. Kukunin ko lang yung mga gagamitin natin. Tugon ni Lola Filomena. Balik po kayo agad, Lola, ha? Saad ko. Oo naman, iha. Babalik ako kaagad. Nang makaalis na si Lola Filomena, ay doon na naman ako nakaramdam ng takot. Ana, pwede bang gulay na lang ang lutuin mo mamaya para sa akin? Hindi ko kasi talaga kayang kumain nang may mga nakahalong pampalasa. Pakiusap ni ate. Sige, walang problema. Tipid kong sagot. Pagkatapos nun, ay pumasok na siya sa silid niya. Doon lamang nabawasan ang nararamdaman kong takot. Dahil wala akong ginagawa, ay naisipan kong maglinis ng buong bahay. Ilang araw na rin kasi akong hindi nakakakilos. Gawa ng binabalot ako ng takot. Habang abala ko sa pagwawalis sa labas ng aming bahay, ay may napansin akong tao sa di kalayuan. Nakasuot iyon ng itim na damit. Kahit malayo, ay alam kong nakatingin ito sa bahay namin. Hindi ko nga lang matukoy kung lalaki o babae ba iyon. Maya-maya pa, ay bigla na lang sumigaw si Ate Rita. Kaya dali-dali ko itong pinuntahan. Kahit natatakot ay pilit ko iyong nilalabanan. Nang buksan ko ang pinto ng kwarto niya, ay nagulat ako dahil nandoon sa sahig si ate habang namimilipit. Ate, anong nangyari sa'yo? Kinakabahang tanong ko. Ang sakit ng tiyan ko, Ana. Magsaboy ka ng asin sa labas. Dali, nandyan na siya. Kahit na naguguluhan, ay agad ko namang sinunod ang utos nito at nagsaboy nga ako ng asin. Dahil sa aking galit, ay nagsisisigaw pa ako sa labas ng aming bahay. Dahil doon ay hindi ko namamalayan na naisaboy ko na pala halos lahat ng asin namin. Pero ganun pa man, wala akong pinagsisihan. Di bali nang maubos ang lahat ng asin namin, huwag lang mapahamak ang nakatatanda kong kapatid dahil hindi ko kakayanin na mawala siya. Wala na nga kaming mga magulang, pati ba naman si ate ay mawawala sa akin. Hindi ko ata kakayanin yun. Dahil nga sa ginawa kong pagsisisigaw, hindi ko na malayang nagsilabasan na pala ang aming mga kapitbahay. Pasensya na po kung naistorbo ko kayo. Paghingi ko ng paumanhin. May problema ba, Ana? Tanong ng isa naming kapitbahay. Wala naman po. Pagsisinungaling ko. Pasensya na po talaga ulit. Nagsipasukan naman ang mga tao sa kanilang mga bahay. Kaya agad ko namang pinuntahan ang kwarto ng kapatid ko. Naabutan ko itong nakahiga pa rin sa sahig at halos naliligo na sa kanyang pawis. Agad ko naman itong nilapitan at niyakap. Dapit hapon na nang makabalik si Lola Filomena sa bahay namin. Lola, bakit ang tagal mong bumalik? Tanong ko. Pasensya na, iha. May problema kasi sa bahay. Po? Bakit ano pong problema? Nako, saka na lang natin pag-usapan yon. Kung tapos na ang problema dito. Habang papasok nga kami sa loob ng bahay, ay naikwento ko sa matanda ang nangyari noong wala pa ito. Kung ganon, dinalaw niya ang kapatid mo. Siguro, nararamdaman niya na may kumukontra sa kanya. Ano pong gagawin natin ngayon? Nag-aalalang tanong ko. Kailangan nating maghanda. Bukas ay kabilugan na ng buwan. Kaya magiging malakas na ang mga aswang.
Isa pa, doon din mas mapanganib ang kakaharapin natin. Dahil tiyak, pupunta dito ang aswang na nangyanggaw sa kapatid mo. Magiging malakas ang ate mo sa oras na iyon. At wala siyang makikilala dahil kinokontrol siya. Maaaring saktan ka niya o maging ako. Kaya kahit anong mangyari, huwag kang mawawala ng pag-asa. Kaya natin to at malalagpasan natin ang lahat ng ito. Mahabang paliwanag ni Lola Filomena. Ganun po ba, Lola? Noong malaman ko ang lahat ng iyon sa albularya, ay ikinondisyon ko talaga ang katawan ko, maging ang kalooban ko. Nang sumapit na ang kabilugan ng buwan, ay lahat ng gagamitin namin, maaga naming naihanda. Ana, maglagay ka ng asin sa pinto, bintana, basta sa lahat ng sulok ng bahay. Utos ni Lola Filomena. Opo, Lola. Agaran naman akong tumalima sa utos nito. Nang matapos na ang paglalagay ko, ay pinuntahan ko naman si ate at nakita kong nakakadena na siya. Ate, tawag ko. Bakit? Tanong naman niya. Hindi ko na siya sinagot pa. Bagkus agad ko itong niyakap. Malalagpasan natin ang lahat ng ito ng magkasama, ate. Wika ko. Oo, Ana. Kakayanin natin ito. 9:00 pa lang ng gabi ay nakakabingi na ang katahimikan sa buong kapaligiran. Ganun pa man, naka-alerto pa rin kami sa pwedeng mangyari. Mag-10 na nang magsimulang magwala si Ate Rita. Nanlilisik ang kanyang mga mata at naglalaway na para bang asong nauulol. Humanda ka, Ana. Nandyan na siya. Wika ni Lola Filomena. Maya-maya pa, ay nakarinig na kami ng kalabog sa bubungan ng bahay. Agad naman nag-orasyon si Lola Filomena para sa aming proteksyon. Habang ang nilalang ay palipat-lipat ng pwesto, hindi siya makalapit sa pinto at bintana dahil sa mga asin na may orasyon na inilagay ni Lola Filomena. Naririnig kong nagwawala ang nilalang na nasa labas ng bahay. Nakakapanindig balahibo talaga ang mga pag-aangil nito. At tiyak kong nasasaktan nito dahil sa orasyong pamarusa na inilagay ng albularya. Kaya mas naging agresibo ito at kinakalampag na talaga ang bubungan namin. Habang si Ate Rita naman ay unti-unti nang nagbabago ang kanyang kaanyuan. Kung dati ay nanlilisik lang ang mga mata nito at humahaba ang kuko, sa pagkakataong iyon ay tinubuan na din siya ng mga pakpak at nagkakapalang mga balahibo sa katawan. Pilit siyang kumakawala sa pagkakadena, kaya naman binalot na naman ako ng takot. Ana, hindi ngayon ang oras para matakot ka, sambit ni Lola Filomena, pero nanatiling tulala pa rin ako. Ana! Doon pa lang ako bumalik sa aking sarili. Doon ko napagtanto na naalis na pala ang isang kadena sa kamay ng kapatid ko. Mabuti na lamang at agaran akong nahila ni Lola Filomena, dahil kung hindi, baka natamaan na ang aking tiyan. Ilang sandali pa, binutas na ng nilalang ang bubungan namin. Nagpupumilit pa rin itong makapasok. Kunin mo ang itak na binabad ko sa tubig na may orasyon, utos ng albularya sa akin. Dali-dali ko namang kinuha ang sinabi niya. Nang maibigay ko ito sa kanya, ay dali-dali siyang gumawa ng bilog. Gamit ang asin,
bago pa makapasok ang nilalang sa loob ng aming bahay. Si Ate Rita naman ay naggawa na niyang alisin ang kadena sa kanyang paa at kamay. Hindi kayo magtatagumpay, mga demonyo! Sigaw ng albularya. Narinig kong malakas na umangil ang nilalang at tila ba nanunuya dahil nakapasok siya sa loob ng aming bahay. Agad namang nag-orasyon si Lola Filomena para patamaan ang aswang. Ngunit bago pa man makagawa ng hakbang si Lola Filomena, ay naunahan na siya nito. Naitulak niya kami palabas sa bilog. Maya-maya pa, unti-unti nang lumalapit si Ate Rita sa akin. Kaya naman ay napapaatras na ako. Huwag ate, ako to. Ate, ako to si Ana. Umiiyak kong sabi. At nang lalapitan na sana ako ni Lola Filomena, ay biglang sumulpot ang nilalang sa kanyang harapan. Sabay sakal sa kanya at binalibag siya palayo. Nakita kong tumama sa paderang matanda at nagsuka ito ng dugo. Kahit anong pagmamakaawa ko naman sa nakatatanda kong kapatid, ay tila ba wala na talaga siya sa kanyang sarili. Patuloy lang siya sa paglapit sa akin. Walang ano-ano nga'y. Bigla niya na lang akong sinakal at iniangat sa ere. Sa puntong iyon, ay halos nawawala na ako ng pag-asa sa aking sarili. Nang sipatin ko ng tingin ng matandang albularya, ay halos mawalan na ito ng hininga dahil sakal-sakal na naman siya nang aswang na nangyanggaw sa kapatid ko. Nang akmang tutusukin sana niya ang dibdib ng matanda, ay biglang may humawak sa kamay niya. Kasunod nun, ay ang bigla kong pagkasalampak sa lapag at binitawan na pala ako ng kapatid ko. Pilit kong binabalingan ng tingin ang kinaroroonan ni Lola Filomena. Doon nga ay nakita kong nakikipagdumuga na sa aswang ang matandang albularya. Katulong nito ang nakatatanda kong kapatid na nasa anyong aswang na. Dahil sa hapong-hapo na ako't wala ng lakas, ay hindi ko na namalayan ang mga sumunod pang pangyayari. Masyadong naging mabilis ang lahat. Tanging mababangis na mga angil na lamang ang naririnig ko. Makaraan lang ang ilang minuto, nakita ko na lang na nakabulagta na ang aswang na pumasok sa loob ng aming bahay at marami na itong sugat sa katawan. Nang hanapin ko ng tingin ang nakatatanda kong kapatid, ay nakita kong nakaupo ito sa isang sulok at nakakadena na naman ang isang paa niya. Ano pong nangyari, Lola Filomena? Ayos lang po ba kayo? Tanong ko sa albularya at agad itong nilapitan. Ayos lang. Ayos na ang lahat, iha. Tugon nito. Habang ikinakadena din ang paa ng aswang na nakabulagta sa bulwagan namin. Wala na itong malay at sa tingin ko nga ay malapit na din malagutan ng hininga. Lalapitan ko na sana ang kapatid ko nang bigla akong pigilan ni Lola Filomena at sinabing hayaan ko muna si Ate Rita na mabalik sa wisyo niya. Dahil napuruhan din umano ito't pinapagaling pa ang kanyang sarili. Nang tingnan ko ngang maigi ang katawan ng kapatid ko, ay nakita kong may mga sugat iyon. Kung ganon, ay siya pala ang sumagupa sa aswang na yumanggaw sa kanya at hindi niya ito hinayaan na masaktan kami. Nang gabing iyon ay hindi na kami natulog pa. Bagkus ay inayos na namin ang mga nasirang kagamitan sa loob ng bahay. Pagsapit ng umaga,
ay unti-unting nagbago ang anyo ng aswang. At laking gulat namin dahil nakita namin na iyon ang anak ng kapitan sa kabilang barangay. Mabuti na lamang at walang nabulabog sa ating kapitbahay. Wika ni Ate Rita. Nag-orasyon ako para hindi sila magising. Dahil kung hindi, malalaman nila ang sekreto mo. Sambit naman ni Lola Filomena. Maraming salamat, Lola. Sagot ni Ate sabay yakap sa matanda. Matapos ang nakakatakot na pangyayaring iyon, ay pinilit ni Ate Rita na wag nang kumain ng hilaw na karne nang sa ganon ay mapigilan niya ang pagiging aswang. Mas pinili niya na lang kumain ng gulay at prutas, gaya ng sabi ni Lola Filomena. Noong napag-alaman nga naming nag-iisa na lang sa buhay ang albularya, ay pinatira na rin namin ito sa bahay namin. Nang sa ganon, ay may makakasama kami. Ang aswang naman na nangyanggaw sa kapatid ko, ay pinakawala ng albularya. Subalit tinaniman niya ito ng lason sa katawan. At makalipas lang ang ilang araw, ay nabalitaan na lang namin na namatay na ang anak ng kapitan sa kabilang barangay. Magmula nun ay naging matiwasay na ang pamumuhay namin. At ang lihim ni ate ay nananatiling lihim pa rin magpahanggang sa ngayon.